Dito muna tayo, mga kababayan ko. Yan! Ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upo mo, noong November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha nyo. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, kapag ganito mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the President has made constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, ay pinsan niya, si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yan! Di ba? Sabi ko sa inyo. Uy! Warm up pa lang. Kayo naman eh. Oo, kagalitan nyo ng kagalitan. Pangit ng mukha ni Toby, ano? Oo. Oo, pero sa totoo lang, yung mukha ni Toby mukhang bangkay. Hindi nga. Ayan o, tingnan nyo. Ayan o, di ba? Mukhang bangkay. Ayan o. Bakit ganyan ang mukha ni Toby? Parang ano, parang si ano, parang kakabangon lang sa hukay. My God. Di ba na? Di ba? Oh, tapos yung anak pa niya yata, mga kababayan, parang badida. Para lang naman. Kasi kung makaano, mas malantik pa sa kamay ko. Sa tingin nyo, wala namang problema kung badiday, di ba? Oo. Di ba, no? Di ba, di ba? Eto, tingnan nyo mga kababayan ko. Parang bangkay. Kulang na lang mga kababayan, konting-konting blush on lang at saka eyeshadow ito. Zombie na eh. Konting-konti na lang na blush on at saka eyeshadow. Oo. Masigurado mga kababayan, pagkakamala na tong zombie. Pero, eto naman ang akin. Pakinggan nyo ako. Yung mga sinasabi ni Toby hanggang ngayon na hinihintay ko, na pasinungalingan ni Pangulo na talagang sinama ba si Toby para pagalitan si Martin Romualdez at si Saldico. Yun po kasi yung sinasabi, bakit sinama siya? Papagalitan pala yung dalawa. Ayun, di ba? Ang tanong, pinasanungalingan na ba ni Pangulo? Kasi tagal-tagal na eh. Kayo, mga kababayan ko, kayo, Ai Chang, Arnold Lopez, tanong ko lang, Leonora Brown. Tanong ko lang naman, kung eto'y kasinungalingan, yung sinasabi niya, pinasinungalingan na ba ni Pangulo na kahit man lang sinabi na, huwag kayong maniwala kay Toby, hindi totoo yung nangyari na yon. Di ba? Oo. No. Pare-parehas naman sila, Ai Chang. Ano sabi?
2 months na yan, walang pumalag. Oo. Ha? Wala eh. Hindi nila madepensahan itong sinabing ito ni Toby. Di ba? Wala. sabi ni Attorney Empoy, busy Boss Mike, ayaw patulan. Hindi. Si Pangulong Bongbong kapag ka mga ganyan, nasagot yun. Oh. Upong pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement nung pag-upong noong November 24. Saka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niyo. Yan yung Sabi lahat ng pera sobra na kayo, ha? Ikaw, Martin Romualdez, ikaw, Saldico, sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha ninyo. My God. Di ba? Narinig nyo naman siguro yon. Ano sabi? Lahat daw ng pera kinukuha daw nung Martin at saka ni Saldico. unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kaya nga, papagalitan mo pala yung dalawa, sinama mo pa si Toby. Wait. Alam nyo naman ang diskarte ni Manong Bongbong. Parang ganito lang yan Yari kayo sa akin mamaya. Para alam ko namang chismoso si Toby. Alam ko namang hindi napipigilan ang bunganga ni Toby. Kailangan isama ko to para siya na mismo ang magsabi. Kung hindi masasabi ni Pangulong Bongbong sa harap ng media, sa mga tao, ang gagawin ni Pangulo, style. Yung mga style na ganyan Ano ba yan? Basic nga lang yan, di ba? Sama kita. Pagsama, kunyari, putay na mo, alam ko, chismoso ka alam ko, chismoso tong si Toby, sasama ko to. Hindi ako magsasalita sa media. Siya mismo magsalita. Pero hindi sinabi ni Pangulo na magsalita siya. Kundi alam ni Pangulo na i-chismis niya kung ano yung sasaksihan niya. Kung paano niya pagalitan yung dalawang magtropa. Sino? Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Ganon ang style nun. Matalino nga si Manong Bongbong Diba? Ano sabi? Na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kita mo? May gamit ka may gamit Di ba sabi nga kahit si Martin hindi pumalag sa sinabi ni Toby. Alam mo ba yung style na ganon? Siyempre may gamit siya, kaya siya sinama. So ngayon, anong gamit niya? Siyempre siya yung magiging chismoso, ichichismis niya. Ano sasabihin? Uy, si Presidente, pinagalitan yung dalawa. Alam niyo ba, sa harapan ko pinagalitan si Saldico at si Martin Romualdez. Ay, naka! Bobo, biget Bakit siya sinama? Paano niya nga magigets yun? Si Manong Bongbong, alam niya kung paano isalansan. Di ba? Ngayon, eto na. Nagkatotoo na nga yung nasa isip ni Manong Bongbong. Kita mo, idadaldal niya talaga, Di ba idadaldal niya talaga. Ang galing nga Ang galing-galing ni Manong Bongbong dyan. Maniwala kayo, Siyempre,
Magagalit yung Martin Romualdez. Magalit man yung Saldi ko. Bahala kayo. Bakit ako ba yung nagsabi? Ewan ko na lang dito sa kasama ko. Kung ikakalat. Yun lang, no? Sabi siguro ni Manong Bagbong, wala, hindi ko kayo pagagalitan, hindi ako magsasalita sa media. Pero, grabe kayo kung magnakaw ng pera. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Sabi nito, bakit kaya ako sinama nito? Pagagalitan pala tong dalawa. Tanga-tanga rin ni Toby, hindi pa niya na-gets. Ibig sabihin nun, Toby, narinig mo, di ba? Ikalat mo na. Simple, kayo talaga. Ewan ko kung hindi nyo pa rin na-gets, ha? Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Kita nyo? So alam ni Toby na si Pangulong Bongbong sa mga ginagawa ni Martin na pangungulimbat ng kwarta, walang kinalaman si Manong Bongbong natin. Tama ba? Sa pangungulimbat ng kwarta ni Martin Romualdez, walang kinalaman si Manong Bongbong natin. Yun, doon tayo. Doon tayo. Na talagang etong si Manong Bongbong nakakaladkad lang dahil dito sa pinsan, Diba? Alam nyo, hindi nyo naman kailangan talinuhan itong ating tinatalakay. Kailangan nyo lang gagamitin common sense. Napaka-basic lang nito para, ngayon tatanungin nyo, bakit ka ba ayaw kay Martin? Sino ba magkakagusto dyan? Sige nga kung may mga ganitong kwento na hindi naman sinasagot ni Martin at hindi rin pinipigilan ni Manong Bongbong. Sipin nyo nga, mga kababayan ko. Eto dahan-dahanin natin. Kung hindi pala totoo ito, di sana nagsalita na si Martin. Kaso ang ginagawa ng mga vlogger ni Martin, panay atake ng atake lang kay Bangkay. Bangkay, muntik na maging zombie, Boss Mike. Diba? Diba? Pansinin nyo kasi, wala namang sinasagot. Kahit nga yung mga vlogger ni Martin sinabi ba mga kababayan na hindi naman totoo yung sinasabing ganyan? Dapat, ang nabanggit si Martin, si Saldico, sila dapat ang sumagot dyan. Diba? Tignan nyo mukha ng bangkay ito, baka mamaya bigla pang mabuhay yan. Kung ako naman si Martin, sabihan mo yung mga vlogger mo na medyo galing-galingan. Martin, tagal-tagal mo ng hindi ka pa rin naiaangat, wala pa rin. Di ba, nahihirapan na bang ibenta si Martin? Balita ko kasi hirap na daw yung mga vlogger niya. Oy, Alicia. Jojo Chavez, nasa na si Jai Jai? Balita ko talaga. Hirap na daw yung vlogger, ibenta si Martin, Wala talaga, mabigat kahit nagpapayat pa siya. Ayan, dito tayo, real talk to. Kung ito'y hindi totoong nangyari, sumagot sana si Martin Romualdez at itanggi sana ni Manong Bongbong. Pero sabi kasi ni Manong Bongbong Manong, totoo ba yung ginangal-ngal ni Bangkay? Apay, sino nga Bangkay? Aji congressman mo titi nabotas.
Ay, ni Toby. Apay bangkay. Nakikitaan man dyan pa na. Kasla, kabangbangon na nga naggapo. Nicho. My God. Konti na lang talaga. Zombie na. Di ba na? Ay! Tapos ni Toby. Iso, ni Toby. Nya ko na Inong tamot ka no, ni saldi ko ni Martin. Nya ko na tagtatakaw da ka no ko naman. Iso no iso ng bagala di iso. Di ba? Kasi Toby, kulang ka sa vitamin D. Di ba no? Kapag kaganyan ang kulay mo, kulang ka sa vitamin D. Oo, mga kababayan ko. Sa totoo lang, kapag ito kinuha ninyo, kung may pelikula, kailangan ng role ng bangkay at vampira. Pwede na ho ito eh. Pwede na nga hong ipalit ito sa Ano ba yon? The Vampire? Abay, pangil na lang ang kulang Pwede na, di ba? Grabe, mga kababayan ko. Kaya alam nyo, minsan lahat naman ng tao, lahat naman may sala di ba? Lahat may sala, walang malinis. Kasi sabi ko, napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, kapag ganito mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kasi nga sa harap ko sinabi mismo, na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa house, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the President has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, ay pinsan niya, si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan. Yan yung mukha, no? Habang nagsasalita si Toby, mga kababayan, tinitignan ko yung mukha. Sa totoo lang talaga, nai-imagine ko na kapag eto, minake-upan ko. Saglit lang. Kahit siguro mga 1 minuto. Mga kababayan ko, sigurado magtatago kayo. Baka sabihin nyo, meron ng zombie, Sa mga mamamayan na hindi niya proproteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Titigas. Titigas. Wala. Alam nyo kasi si Pangulong Bongbong, doon lang siya tama talaga. Ang nakakasira kay Manong Bongbong, alam nyo, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Yung bang mga nagpapakilala na marami na daw silang pera, pero ang totoo, nakaw pa sila ng nakaw para dumami ang pera nila.